Ang mga isda sa maruming ilog ay kinakailangan ring sumailalim sa methamphetamine withdrawal dahil sa pagka-addict sa droga. Nahumaling na rin ang mga isda sa meth na inaanod sa kanilang freshwater homes, hinahanap nila ang stimulant, ayon sa pag-aaral. Ang mga gamot na inilalabas ng ating katawan kasama ang sirang chemical components ay may kahalintulad na epekto sa droga. Matapos sa tao, napupunta ang meth sa waterways sa pamamagitan ng sewage systems na ilalabas ang droga ng wastewater treatment plants. Kung saan naroroon ang meth users, mayroon ding meth pollution ng freshwaters, sabi ng isang behavioral ecologist sa Czech University. Napupulot ng meth ang mga ilog sa mundo nang may concentrations ng droga mula sa nanograms hanggang sa micrograms per liter ng tubig. Dahil sa pagkalat ng meth sa waterways, nag-aalala ang mga ecologists sa posibleng pagka-addict ng mga isda sa maliliit na doses ng droga. Ayon sa Journal of Experimental Biology, kahit na ang minuscule amounts ng meth ay maaaring maging sanhi ng addiction sa freshwater fish. Malinaw na nababago umano ng methamphetamine ang galaw ng mga isda o maaaring maging sagabal ito sa paghahanap nila ng pagkain. Sinubukan nila ang brown trout, Salmotrota, salmon kung tawagin sa Pilipinas, matatagpuan ang mga ito sa Europe, Western Asia at Northern Africa at nakitaan nila ito ng addiction sa droga. Tinatayang 269 na milyong katao sa buong mundo ang gumagamit ng droga kada taon kung saan nakalimutan nating problema rin ito sa basic biology. Gaya sa pagkaka-recover ng methamphetamine trash sa Yellow River sa Marshall County ng Indiana State Police Meth Suppression Section at ng Underwater Search and Rescue Recovery Team. Isang local fisherman ang nakakita sa ilang suspicious items na palutang-lutang sa Yellow River malapit sa Peach Road at 14th Road na pinaniniwalaan nilang nagmula sa isang meth lab. Nakakuha ang officers ng mahigit 200 plastic bottles na ginagamit bilang one-pot reaction vessels o hydrogen chloride gas generators, empty pseudoephedrine blister packs, burnt foil strips, soiled coffee filters, empty instant cold packs, hose, salt, at smoking devices. Ang ganitong uri ng mga basura ay kadalasang matatagpuan sa tabi ng daan pero ngayon ay ikinababahala ng pulisya na ang extremely hazardous trash ay itinatapon na sa mga tubigan. Ayon kay first author Pavel Horky, Associate Professor and Behavioral Ecologist sa Czech University of Life Sciences Prague. Kung nasaan ang methamphetamine users, naroroon din ang methamphetamine pollution ng freshwaters. Napupulot o narurumihan ang mga ilog sa buong mundo ng concentrations ng droga mula sa kaunting nanograms hanggang sa 12 micrograms kada litro ng tubig ayon sa reports sa journals Chemisphere and Water. Dahil sa pandaigdigang paglaganap ng meth sa mga daluyan ng tubig, nagsagawa ng pananaliksik ang grupo ni Horky kung ang mga isda nga ba sa mga ilog ay maaaring mahok sa maliliit na dosis ng gamot na ito. At sa bagong pag-aaral sa laboratorio ng grupo, inilathala sa Journal of Experimental Biology, lumabas na kahit ang maliit na dami ng methamphetamine ay maaaring sapat para maging sanhi ng pagkagumon sa meth ang mga freshwater fish.